Ano ang journey nyo sa empowered consumerism? Simple lang naman ang journey nyo eh. From 10,500 to 199,000 to 864,000 pesos. Okay, game na tayo ha. Yan, o sige, mag-share na ako, mag-share screen na ako. Tapos, okay. So, paki-verify nga kung nakita niyo na yung aking slides. Nakita niyo na ba? Yes po, nakita okay, po. Good morning sa inyo lahat. So, welcome again. Welcome again. Okay, meron kasi. Okay, reclaim niyo na yung host para ano. So, ako po si Attorney Andrew Magturo. Okay ba yung audio ko? Apply, can you please check type yes number 4 po, kung okay. Type number 4 kung okay po ang aking audio. Type number 4 for purposes of monitoring. Okay, good morning sa inyo lahat. Anong pangalan ng team niyo, Apply? Anong pangalan yung team nyo? VIP Empire po. Ano daw? VIP Empire Icons. Fire. Basta may fire. Icons VIP Empire. Yes po. Basta Empire. O, tinamaan na Icons. So, Icons. VIP Empire. Ay, very good naman. VIP Empire. Okay. So, good morning sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod si Attorney Drew at ako ay mag-share along the way. Baka may mapulot kayong tip. Tapos, pag may time pa mamaya, kung meron ka naiisip habang nag-share ako, may naisip kang question, pwede tayo mag-question and answer mamaya. Lahat ng gusto mong itanong na nahihiya kang itanong sa upline mo o tanong na natanong mo na sa upline mo, gusto mong i-validate, pwede natin sagutin. Okay? Basta lahat na may kasagutan. So bago ang lahat, ako po si Attorney Andrew Magturo. Magturo po ang apelido ko kasi po nananalaytay sa dugo ko ang magturo. Naniniwala ba kayo? Pag hindi ako nagturo habang ako nabubuhay, isusumpa ako ng aming mga ninuno. Ngayon, ano ituturo ko sa iyo? Hindi ako magtuturo, pero mag-share ako ng konting success story na pwede niyong kapulutan ng aral. Hopefully. Tinamakin. Mapulutan ng aral. Ang first name ko po ay Andrew. Sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. SAS Attorney, anytime. Ang middle initial ko po ay M kasi po ang middle name ko, Magaling. Tawagin nyo ako Attorney Drew Magaling Magturo. Okay ba yun? Magaling. Okay? Ako po ay isang abogado by profession. 26 years na akong abogado. So matagal na akong abogado. Dahil matagal na akong abogado, syempre, pagdating sa larangan ng pagiging abogado, medyo mahal akong sumingil. Okay? Ang kwento ko dito, first 3 years ko po, as a background, corporate lawyer po ako sa Makati. Pag sinabing corporate lawyer, di ba may criminal lawyer, may corporate lawyer, may commercial lawyer. Pag sinabing corporate lawyer, malaki ang kinikita niya kasi bakit? Korporasyon ang nagpapasweldo. Korporasyon ang nagpapasweldo. Dahil korporasyon ang nagpapasweldo, name your price based sa qualification mo. Dalawa ang qualification ng corporate lawyer. Number 1, dapat matalino ka. Hindi mag-hire ang kumpanya kung hindi ka matalino. Dapat matalino ka at ang number 2 na qualification ng corporate lawyer maliban sa matalino, dapat gwapo ka. Ay, sas. So alam nyo na, pumalakpak sa screen, pumalakpak ang naniniwala gwapo ako. Ayan. Para nahiya pa kayo pumalakpak. Para hindi naman gwapo yan. Okay. 3 years ako na corporate lawyer sa Makati. After 3 years, lumipat ako sa isang mas malaking kumpanya. 9 years naman ako doon. Ako po ay dating corporate lawyer ni Manny Villar sa kanyang real estate company. Okay, marami ako pa ba mag-a-approve? Ako pa nag-a-approve ako. Kung i-reclaim, pwede niyo na ba i-reclaim yung pag-host para ako pa mag-a-approve dito? Okay, ako nag-a-approve, may nakikita akong for approval. Okay. So, 9 years na corporate lawyer ni Manny Villar, same qualification, dapat matalino at dapat gwapo ka. Tama? So 3 plus 9, 12 years ako na corporate lawyer. After 12 years na corporate lawyer, nagtayo na po ako ng sarili law office. Bakit? Dumating po sa pagkakataon na tinanong ko yung sarili ko. At ang tanong ko sa sarili ko, ano bang gusto ko sa buhay? Anong gusto ko ma-achieve? Isa sa mga gusto ko ma-achieve is yumaman. Okay? Mabuti na magkaliwanagan. Gusto ko yumaman. Kayo ba gusto yumaman? O type yes nga kung kayo ay type yes nga kung gusto niyo yumaman. Type yes. Baka naman nandito lang kayo para makipaglaro, para makita niyo lang yung crush niyo. Type yes kung gusto ko yumaman. So ganun nga ang nangyari sa akin. Gusto ko yumaman at syempre inanalyze ko. Yung ginagawa ko bilang empleyado, hindi nakakayaman although malaki ang kinikita ko bilang corporate lawyer. Ang tanong kahit na malaki ang sweldo mo, walang yumaman sa pagiging empleyado. So kaya nga ang nangyari niyan,
nag-retire ako as corporate lawyer at nagtayo na ako ng sarili kong law office. Kasi syempre, ang first step for a financial freedom ay dapat sarili mo yung oras mo. Kaya hindi naman sa pag-aano, without demeaning the employees, medyo bihira lang ang yumayaman sa pagiging empleyado. So ako ay nagtayo ako ng sarili kong law office until 2008, may nag-invite sa amin sa ganitong klaseng negosyo. Nung una, syempre negative ako. Negative ako sa ganitong klaseng negosyo kasi ang sinasabi ko, hindi ko ito linya. Kasi ganitong negosyo, linya ko ba ito? Hindi ko ito linya kasi ang linya ko bilang abogado ay problemahin yung problema ng iba. Tama ba? May problema kang legal. O yan ang linya ko. Kaya lang, bago ko makuha ang serbisyo ko, dapat syempre, magbabayad ka muna sa akin ng tinatawag namin na acceptance fee. Ano ba ang acceptance fee ko? Ang acceptance fee ko bago mo makuha ang aking serbisyo, 300,000 to 350,000 pesos. May kaso ka, gusto mo akong humawak ng kaso mo, magbabayad ka muna sa akin ng acceptance. Binabayad yon para tanggapin ko. 300,000. Maliban pa sa 300,000, magbabayad ka pa sa akin ng appearance fee. Kada hearing magbabayad ka sa akin. Magkano? 10,000 to 15,000 pesos. May gawin ako o wala, pag umapir ako, entitled na ako sa appearance fee. Tanong, malaki ba yung kinikita ko as a lawyer? Sige nga. Type malaki. O, tinamaan ka ng magaling. Type mo nga kung nakikinig kayo. Sige nga, type nga kung malaki. Malaki ba? Ang kinikita ko, 300,000 tapos 15,000 pesos. Yes, malaki. No? Kaya tama, siyempre, nung dumating sa akin to, hindi ako naniniwala. Hindi ko yan linya. No? Kaya lang siyempre, sa ganitong klaseng negosyo, during that time na nasa private practice pa yung, dahil lawyer din po yung asawa ko, nagustuhan niya po yung ganitong klaseng negosyo. So kahit negative akong tao, kahit hindi ako naniniwala, yung asawa ko, isinali ako ng account noong 2008. Okay? Without me knowing, sinali ako ng asawa ko. Kasi bakit? Nawiwirduhan ako eh. Bakit? Gabi, batiin ka ng good morning. O, di ba? Para mga adik ang mga tao. Di ba? Gabi, tapos good morning. Tapos nagpapalakpakan tayo. Grabe, ang laki, ang laki ng kita, pati mata lumalaki. So para sa akin, hindi sa akin to. Kasi abogado ako eh. Saka may ginagawa ako. Although, syempre, abogado din yung asawa ko. Nung sumali siya, sinali niya ako. After 6 months na ginagawa niya yung negosyo, nakabili siya ng BMW na kotse. Nirigalo sa akin. After 6 months, sabi sa akin, ito ang kinikita natin. Bumili tayo ng BMW. Tanong, naniniwala ka na ba sa ginagawa nating negosyo? Alam mo, sagot ko, tsamba lang yan. May mga kakilala ka ba na may resulta ka na pero hindi pa rin naniniwala at sinabing, tsamba lang yan. Type nga. Meron ka ba experience? Ganun ako. 6 months, binala niya ako ng BMW. After 8 months, binala niya ako ng Starex van. Sabi, pangalawang sasakyan. Maganda ang negosyo natin. Naniniwala ka na ba? Alam mo sagot ko? In other words, may duda pa rin ako. O, pangalawang taon sa on our second year dito sa ganitong klase negosyo, binala niya ako ng top of the line Toyota Fortuner. 3 sasakyan sa loob ng 2 taon. Sabi niya sa akin, naniniwala ka na ba sa ganitong klaseng negosyo? Alam mo sagot ko? Matagal na. Matagal na. Bakit? Binilan ba naman ako ng 3 sasakyan sa loob ng 2 taon? O, tapos malaki ang sakit. Nung nagka-interest na ako sa ganitong klaseng negosyo, okay, ako po ay offliner. Ibig sabihin, pumupunta-punta ako sa iba't ibang lugar. Pumupunta ako ng Isabela, Vigan, Marinduque, Bicol. Yan po ang network ko na nag-field po ako. Kahit na abogado po ako, yun po ang aking ginagawa. Nag-field, nag-present. Okay? Gumagastos po ako. Kunyari, pupunta ako ng Isabela. Gumagastos for 5 days, 10 days ako doon. Gumagastos ako. Tapos aeroplano pa. Mga inaabot ko tapos magre-renta pa ako ng venue para sa talk. Tapos kinabukasan, magti-training pa ako sa mga existing distributor, tapos yung mga meeting kaliwa at kanan for 5 to 10 days, nandun po yung ginagawa ko at gumagastos ako more or less 30,000. Kayo mga bago, kaya nyo bang maka-afford na gumastos ng 30,000 sa 10 araw? Kayo mga bago, wala kayong kinikita. Kaya nyo ba? O, sagot, hindi. Hindi nyo kaya. Kasi nung panahon namin, offline. Ba't kayo mga bago, kaya nyo mag-talk
Ngayon, sa online, gumagastos kayo sa pag-online. Nakikipag-usap kayo sa ibang tao, gumagastos kayo ng hotel, nagpapakain kayo. Hindi. So, ibig sabihin, maganda ang sitwasyon ng mga onliners ngayon kasi bakit? Wala kayong ginagastos, tinamaan kayo na magaling. Pindot lang kayo. Nung ako ay nagsisimula, kailangan ko mawalay sa mga anak ko for 10 days. Gumagastos ako ng 30,000, pagod na pagod ako, puyat na puyat ako. Yun ang panahon ko nung nagsisimula akong mag-network. Kayong mga bago, anong ginagawa nyo kung online na kayo? Pindot lang kayo. Tanong, nakakapagod. Pagod na pagod ka sa kape pindot. Tamad ka, tinamaan ka na magaling. Hindi na nga kayo umaalis sa bahay. Hindi na nga kayo gumagastos ng 30,000 tapos pagod na pagod pa kayo. Ay nako, pagtandaan nyo, dapat ginugutom ang tamad. Kasi ang dali ng online ngayon, hindi ka nagagastos eh. O yun ako. Yun ako. Ang kwento ko sa ang kwento ko, tapos ang kwento ko dito sa ganitong klase negosyo sa industry natin, tandaan niyo po, ang kwento ko po dito sa ating negosyo, hindi ako yung mahirap na yumaman. Maraming success stories dito sa ating negosyo, dito sa Empowered Consumerism, ang mahirap na yumaman. Almost 90% ang kwento, mahirap po ako dati, lubog po ako sa utang, tapos nung ginawa ko po yung ganitong klase negosyo, yumaman. Hindi po ganun ang kwento ko. Kasi abogado po ako, to be honest with you, hindi naman ako mahirap. Pero hindi rin naman ako mayaman. Tama lang. Nasa mayaman, mahirap, average, sa bandang taas ng average. Tama? Ang kwento ko sa Empowered Consumerism ay ano? Ang kwento ko po sa Empowered Consumerism ay yung ginamit ang negosyo para makatulong sa ibang tao. Ito yung abogado na ginamit yung negosyo para makatulong sa ibang tao. Kasi ang abogado po nakakatulong po sa mahihirap. Papaano po ang abogado nakakatulong sa mahihirap pag ililibre ko yung kaso nila? Mahirap ka, tulungan kita, ilibre kita, hindi ka magbabayad ng acceptance fee, pero after 2 years, 3 years, o 5 years na tapos yung kaso mo, alam mo, tingin ko, mahirap ka pa rin. Tama. Bakit? Kasi bakit? Ang na-address ko lang na problema mo ay yung problema sa legal. Tama? After 5 years na matapos ko yung kaso mo, mahirap ka pa rin. Pero dito sa Empowered Consumerism, mahirap ka, tutulungan kita, imo-motivate kita, ipaparealize ko na maganda pa ang buhay o may pag-asa pa. Dito pwede kang yumaman. So mas malalim ang advocacy ko, mas malalim ang tulong ko dito. Kung sa pagiging abogado, ililibre ko lang sila ng kaso, dito sa Empowered Consumerism, pwede kong mapayaman ang tao, mabago ang buhay niya at kanyang pamilya. Di ba maganda? Di ba maganda? Tama. Uy, nandiyan pa ba kayo? Tinamaan kayo ng magaling. Uy, gumalaw-galaw kayo dyan. Tinamaan kayo ng magaling. Ha? Galaw kayo. Para mas maganda. Hep, hep. Hooray. Dapat gano'n. Uso na. Hep, hep. Hooray. Para malaman kong gising ko. Inuulit ko. Hep, hep. Hooray. Naku, yung katabi mo, tinamaan mo. Hindi man maitaas, tinamaan ka na. Okay. So, yun ang nangyari sa akin. Okay. Okay. Dito sa Empowered Consumerism, sumali ako dito January 2008. Sumali kami sa Empowered Consumerism January 2019. So 3.5 years pa lang po ako sa Empowered Consumerism. January 2019, sumali po ako sa Empowered Consumerism. After 2 weeks of doing the business, ako po ay naging Gold Executive Awardee. After 2 weeks. Kasi bakit? Sa loob ng 2 linggo, nakapag-create po ako ng 39 Silver Executive Awardee. And after 2 months of doing the business, after 2 months, I earned my first million doing the business part-time. Okay ba sa inyo yun? Pwede na ba? Pwede na ba ako magpaliwanag? Believe ka na ba sa akin? Tinamaan ka na magaling? Okay. 2 weeks? Naging Gold Executive Awardee. After 2 months, naging Millionaires Club member. Bakit? Kasi ginusto ko. Tatanungin ko naman kayo. Gusto nyo ba na mabilis kumita ng milyon o mabagal? So, try to ask yourself, yung ginagawa mo ba, binibilisan mo ba? O baka naman nag-ML ka lang yan, nag-o-online. Ha? Baka naman nag-o-online ka lang dyan.
So yun ang ano, yun ang ano dito, ha? 2 months lang. 2 months lang I earned my first million. Okay? 2019, ako po ang Rookie of the Year ng Empowered Consumerism. Ako ang pinakamabilis sa Rookie of the Year kasi bakit binibigyan ng award na Rookie of the Year? Accumulated income for 3 months. Pero dito, after 10 months, nakuha ko na agad yung minimum requirements ng Rookie of the Year ng 2019. Okay? Tapos, 2019, ako po ay sa JLIM project. Okay? Ako po ay top 9 ng buong JLIM project noong taon na yon. And nung 2020, nag-online na. Siyempre, nag-pandemic. Hindi naman ako, kasi mahilig akong pumasya, mahilig akong mag-offline. Field ako. Pupunta ako na Isabela, Bicol, Marinduque, Bigan na Ilocos para mag-network. Nung dumating yung online hindi ako nakapag-adjust. Nung 2020, ako yung top 9, bumaba, naging top 18. So nag-adjust ako, nag-adjust yung team. Noong 2021, last year, ako po ay top 6 na. Okay po ba yan? Okay, ako ang top 6 ng buong JLIM project. Doing the business part-time. Okay lang po ba yung part-time? Kung kayo ay tinamaan kayo na magaling na full-time pa kayo nalalaman, ako part-timer lang pero top 6 ako. Pero kumita ako ng milyon sa loob ng 2 taon. Okay? Nung Orbis Victus launching po natin, ako po ay top 20. Pre-launch achiever, top 20 po ang inyong lingkod. Okay ba 'yon? Top 20? Top 20? Okay? Sige. Okay. Tapos po noong last quarter po, 20 ako po ay kasama sa top 200 ng buong Empowered Consumerism. Okay lang po ba 'yan? Bakit? Gusto ko maging award at tanong. Ano ba ang gusto mo? Kaya dapat tatanungin mo yung sarili mo, gusto mo bang kumita ng milyon? Gusto mo bang kumita ng malaki? Una muna dapat gugustuhin mo. Hindi pwede yung pag-iisipan, hindi. Dapat gustuhin mo. Dapat gustuhin mo na magkameron ng award. Kasi itong award naman na ito, based naman ito sa income. Nakita nyo? Gusto nyo ba magka-award? Top 200 ba ito? Kasama ko po yung upline nyo, si Rafael sa Okada. Okay? First, after 6 months po, nakabili po ako ng Ford Raptor. Binalang ko po yung asawa ko. Okay lang po ba? Ford Raptor, ikaw ba ay gusto mo ba yung ganito? Pangmalakasan to. Kahit na maglubak-lubak ito, para ka nasa eroplano nito. After 6 months, nakabili po ako ng Ford Raptor. 2019. Okay? Noong 2020 po, during pandemic po, nakabili po ako ng 3,000 square meters na lote. Nasaan yan? Nasa tip ng island yan. Nasa tip ng island. Nakita niyo po may dagat po yan. Nasa tip ng island. Ang view niya po ay makikita niyo po yung sunset. Sa bandang likod, sunrise. Kung mga bata kayo, hindi niyo po maiintindihan ito. Ang plano ko po dyan, kalahati po dyan ay gagawin ko mala Bali, Indonesia. Yung 1,500 square meter naman ay gagawin ko mala Santorini, Greece. Sa Europe naman yan. Okay ba yan? Okay po ba yan? Yan ang bahala ko dyan. Gagawin, online hub yan. Tapos gagawin ko resort. Resort style para yung mga napapagod na onliner, bawal maligo ang tinamaan. Walang close deal, walang pay-in. Lahat ng pwedeng may pay-in, pwedeng maligo. Pwede ba yon? Lahat na nag-EML, ihuhulog ko dyan. Yung mahulog na lang. Okay? So yan ang ano ko dyan. Tapos, 2022, last April, nakabili po ako ng Mercedes-Benz. Okay lang po ba yan? Gusto niyo ba Mercedes-Benz? Hep-hep? Naku, mahina ang reaction. Parang hep-hep. Sabi, ay, hooray. Ay, Diyos ko. Mahina energy. Alas 8 pa lang. Natutulog. Alam niyo po ba, natutulog ako alas 3, alas 4 na madaling araw kasi bakit humahataw pa ako? With my result, tingin ko, napakasipag pa ako. Ikaw, inaantok ka na? Kaya alam mo, kasi bakit ko tutulugan magandang buhay ang pinag-uusapan natin dito. Magpuyat na ako ng 3 taon, magpuyat na ako ng 5 taon. Ang kapalit naman nito ay magandang buhay. Tanong, gusto mo ba magpuyat? Pero magpuyat ka sa tama. Baka naman nag-ML pa kayo, tinamaan kayo ng magaling niya. Kilala ko yung mga kabataan, ML na yan. Pag hindi nasabi, nako, Diyos ko, nanggaling na ako dyan. On my first year, nakabili ng Ford Raptor. Second year sa Empowered Consumerism, nakabili ako ng 3,000 square meters na lote. Pandemic na. Third year, nakabili ako ng Mercedes-Benz. 3 taon pa lang po ako sa Empowered Consumerism.
Paano pa kaya? Nai-excite ako kasi bakit? Paano kaya kung 5 taon na ako sa empowered consumerism? Paano kaya kung 7 years na ako sa empowered consumerism? Paano kaya kung 10 years na ako sa empowered consumerism? Ako po ay 52 years old. Matanda na po ako at mukhang bata lang tingnan. Paano kung 19 years old ka ngayon? Paano kaya ang naghihintay sa iyo na buhay after 2 years? 22 years old ka, 19 years old ka kayon. Ano kaya ang naghihintay na buhay sa iyo pag 25 years old ka na at ginalingan mo dito sa empowered consumerism? Nakikita nyo ba? Ang tingnan nyo ay yung buhay na naghihintay sa inyo after 5 years. Hindi yung buhay mo next month, buhay mo after 2 months, buhay mo after 6 months. Mali. Titingnan mo yung buhay na naghihintay sa iyo after 5 years na ginawa mo yung negosyo. Mapagod ka man, mapuyat ka man, mapuyat ka man, magutom ka man for 5 years. Pero ang kapalit ay 35 years na magandang buhay. Maganda ang buhay mo, kasama na ang pamilya mo. Ayaw mo ba nun? O gusto? So wag kang aayaw. Mahihirapan ka, okay. Kasi bakit? Mahirap din naman sa labas. Mag-a-apply ka, mapapagod ka, maglalakad ka sa baha, malakas ang ulan. Okay lang yan, mahirap yan. Pero sa empowered consumerism, mapagod ka man, mapuyat ka man, magutom ka man, magandang kapalit na buhay mo dito. At least, mataas ang chance na gumanda ang buhay. Sa labas, magpakapagod ka, gaganda ba ang buhay? Empleyado ka, maganda ang buhay. Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay grade 12, graduate ka man ng grade 12, tingin mo, may naghihintay na trabaho sa'yo? Maghahanap ka ng trabaho, mag-a-apply ka, ang kalaban mo sa pag-a-apply ay yung mga manager na natanggal sa trabaho kasi nagsara ang kumpanya. Yung mga hitik na hitik sa experience, yung mga supervisor, kaya mo makipag-compete pagdating sa experience, kakagraduate mo lang ng grade 12? Dito sa empowered consumerism, maganda kasi bakit? Hindi nga kailangan ng karanasan eh. Ang marunong ang karanasan mo na, anong alam mo na dito? Basta marunong ka lang mag-Facebook, tapos copy-paste lang. Maganda hindi? Hep-hep? Hooray! Tinamaan kayo na magaling ko. Delayed tayo. Hep-hep? Hooray! Kaya maganda sa empowered consumerism. Kung bata ka pa, congratulations kasi nakita mo na mas maaga ang iyong opportunity. Alam mo kung bakit isa yung pinakita? Bata ka pa lang, online ka, medyo may edad ka na. Alam mo kung bakit pinakita sa'yo to? Bakit hindi ito, malamang tanong mo, bakit hindi pinakita ito sa magulang ko? Bakit hindi pinakita ito sa asawa ko? Bakit hindi pinakita ito sa anak ko? Bakit ako ang nakakita? Kasi bakit ikaw ang nakatagda na makakita ng ganitong klaseng opportunity? Kasi ikaw binigyan ng responsibilidad para mabago ang saling-lahing kahirapan. Saling lahi ang kahirapan sa iyo pinakita kasi ikaw ang puputol sa saling lahing kahirapan para sa iyo magsimula ang saling lahing magandang buhay. Maraming gumagawa na, maswerte ka kung nakita mong empowered consumerism. Kasi yung ibang tao, makikita nila empowered consumerism after 3 years. Yung ibang tao makikita nila empowered consumerism after 5 years. Yung iba, 10 taong pa nila makikita empowered consumerism. Yung iba, they will never see empowered consumerism. Pero bakit ikaw ang bukod tangi? Bakit ikaw ang nakakita? Kasi bakit? Malakas ka kay Lord. Dasal ka ng dasal. Anong dasal? Meron ka na magandang kalusugan, yumamang ka na, umuwi ka na sa Pilipinas for good, kung ikaw isang OFW, dasal ka ng dasal, tapos may nag-invite sa'yo sa empowered consumerism, sumali ka sa empowered consumerism, answered prayer and empowered consumerism. Bakit? Kasi nakikita ni Lord na deserving ka sa magandang buhay, na deserving ka na ikaw ang makakita kasi bakit? Mabait kang anak ni Lord. Amen? Amen to that? Amen! Hallelujah! Oh, di ba? Ikaw yun eh. Ikaw wala na iba. Natural. Sa journey mo sa empowered consumerism, ikaw lang, mag-isa ka lang. Bakit? Malamang hindi sumusuporta ang asawa mo. Natural yun. Hindi nga ako sumuporta sa unang journey ng asawa ko eh. Negative nga ako eh. Malamang hindi sumusuporta ang magulang mo. Okay lang. Hindi kasi nila nakita yung nakita mo magandang vision. Hindi nakita ng asawa mo. Kukontra yan. Kasi yan tinamaan ng magaling na asawa mo. Gusto lang, kung OFW ka, nakahilata lang. Diba? Ikaw na OFW, nakakita ka ng ganda ng empowered consumerism, huwag mong sasabihin sa asawa mo na sa Pilipinas. Ninega ka niyan, karamihan nega. Diba? Ikaw naman, babae nandito sa Pilipinas, nag-aalaga ka ng anak, yung asawa mo nasa abroad. Ang sabihin ng lalaki nasa abroad, alagaan mo na lang yung anak natin, huwag kang naman pakapuyat, naniniwala ka sa mga ganyan-ganyan. Hindi nila alam na kaya ginagawa mo empowered consumerism para yung asawa mo nasa abroad, hindi na magtagal. Kasi sinasabi ko sa inyo,
Ang lalaki, malayo lang na isang di pa, binata na yan. Hindi ko nilalahat, ilan na lang kaming tapat. Ayos ba? Ayos ba? Ilan na lang tayo. Lahat na nandito lalaki, tapat tayo. Sabi nga nila, tanghali na lang daw ang dapat. Tanghali na dapat. Alam ko yan. Alam ko bakit. May lalaki dito. Di ba? Andito yung lalaki. Babae nasa abroad. O, yung babae, syempre, lalaki dito, may pangailangan. O, nandun kay kumare. Hindi ko nila lahat. May babae nandito, lalaki nasa abroad. Yung lalaki nasa abroad, nangungulila, malungkot. May nakitang babae, malungkot din. Malungkot 1 plus malungkot 2. Put them together and they will live happily ever after. Hindi ko nila lahat. Alam mo kung bakit? 80% po ng client ko, ang specialization ko po, marami akong hinawakan, annulment of marriage. At 80% po ng client ko, mga OFW. Kaya nga, kung ikaw ay isang OFW, galingan mo ang empowered consumerism, galingan mo, isagad mo ang galing mo sa empowered consumerism, huwag mong sanayin ang pamilya mo sa Pilipinas na wala ka. Baka masanay sila na wala ka at okay lang na mawala ka. Tama? Nag-aalaga ka ng mga maliliit na bata sa abroad pero sarili mong anak di mo maalagaan. Paglaki adik, 16 buntis. Nagpupunas ka ng mga puwet na matatanda sa abroad. Tama? Pero sarili mong puwet na mga magulang mo hindi mo mapunasan. Nagdalaan ka ng kabataan, ng oras, nagbibigay ka ng sa abroad. Pero bakit hindi yung pamilya mo? Kasi attorney, wala kasi akong pera, wala kaming pera eh. Noon, malamang nag-abroad ka ba kasi wala kang makitang opportunity. Wala kang makitang opportunity before. Pero ngayon, may empowered consumerism na. Tama, maraming namang OFW, hindi naman makasali. Hindi makapag-add account kasi nagpapatayo ng bahay. Ayon sa libro, pag yung pera mo ay pinatayo mo na agad ang bahay, wala namang problema kung priority mo ang bahay. Kaya lang, tinapos mo na ang flow. Tinapos mo na ang flow ng pera mo, pinatayo mo na ng bahay. Anong tama? Ayon sa libro na nabasa ko, dapat pala yung pera mo, ininegosyo mo, tapos yung kita sa negosyo, yun ang ipapatayo mo ng bahay. Alam naman natin na mahirap ang OFW. Ang buhay ng OFW, mahirap mawalay. Akala ng mga pamilya nila sa Pilipinas, 'di ba? Akala ng mga pamilya ko sa Pilipinas, tinatay lang namin ang pera dito, dugot pawis. Kung ikaw ay may pamilyang OFW, kung nandito ka ngayon kasi ang nanay mo isang OFW, gawin mo ito. Pauwiin mo na nanay mo, nangungulila sila, hindi lang sinasabi na nahihirapan yan. Alam ko naman kung bakit. Ang nanay ko po ay dating OFW. First 6 years ko po, wala ang nanay ko, nasa abroad. Pag dumarating yung nanay ko, tinutulak ko siya. Nasasaktan yung nanay ko kasi bakit? Hindi ko siya kinikilala. Kala ko, yung tita ko na nag-alaga sa akin, yun ang nanay ko. So pag nagkikwentuhan kami ngayon, nasasaktan pala siya noon dati. Di ba? Baka ngayong Pasko, hindi laruan. Baka ngayong Pasko, baka hindi magandang damit ang kailangan ng pamilya mo sa Pilipinas. Baka ngayong Pasko, ang kailangan ng pamilya mo ay yung yakap at halik mo bilang magulang. Gawin mo ang empowered consumerism. Totoong maganda ito. Pagdating naman sa legalidad, huwag mo nang pagdudahan. Legit ang empowered consumerism. Ha? Okay, pagdating sa legalidad, huwag na mas matalino pa sa abogado. Okay? Nung ginawa ko ang empowered consumerism, nagkakape-kape na ako. Saan ako nagkakape-kape? Sa Starbucks. Okay lang po ba magkakape? Taas ang kamay ng gusto magkape sa Starbucks. Taas ang kamay. Gusto nyo magkape sa Starbucks. Kaya lang po yung Starbucks ko, nasa Hollywood, California. Okay lang po ba yun? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Japan. Gusto nyo ba nagkakape-kape sa Japan? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa South Korea. Gusto nyo ba magkape-kape sa South Korea? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Spain. Gusto mo magkape-kape sa Spain? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa France. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Italy. Gusto mo ba magkape-kape sa Italy? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Mediterranean, sa Europe yan. Nag-cruise kami mag-asawa, sumakay kami ng barko. Gaano kalaki ang barko? Ang barko ay kasi laki ng mega mall. Eat all you can, drink all you can. May casino, merong swimming pool, merong sinihan, may stage show. Yan. Okay lang ba sa iyo magkakape-kape kasama asawa? Di ba naaalala ko na yung mga pinagtatawanan akong abogado. Sabi, pare, ano gaganyan-ganyan ka?
Hindi ko pinagkakatiwala ang desisyon ko sa opinion ng ibang tao, lalo ng mga abogado. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman nila nakita ang ganda ng empowered consumerism. Ikaw, huwag kang magtatanong sa mga hindi negosyante. Magtanong ka sa successful na negosyante. Magtanong ka sa successful na nandito sa empowered consumerism. Maraming tao hindi natutuloy sumali kasi bakit? Hinihingi ang opinion ng mga taong hindi nagtagumpay sa ganitong klase ng negosyo. At ang masakit pa niyan, humihingi ng payo sa mga empleyado. Papasok sa negosyo, sa empleyado hihingi ng opinion ay tinamaan ng magaling bungol. Kaya kung ikayo naman mga bata, medyo nakakalungkot kung ikaw naman ay hihingi ng payo sa magulang mo na wala namang background sa negosyo. Okay, saan pa ako nagkakape? Mediterranean Sea. O saan pa ako nagkakape? Sa Rome, Italy. Okay lang ba sa Vatican City? Gusto niyo ba magkape-kape? Ha? Sa Vatican City. Gusto mo ba magkape-kape? Kasama si attorney? O, tinamaan ka na magaling. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Athens, Greece. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Ia Santorini, Greece. O, yan ang bakasyonan ng mga mayayaman sa Europa. Hindi mo alam kasi hindi ka taga-Europa. Hindi mo alam kasi hindi ka pa mayaman. Tinamaan ka na magaling. Alam mo, nagbabalik sa alaala sa akin, yung mga kakilala ko na pinagtatawanan ako. Anto nagaganyan-ganyan. Wala ka na bang kaso? Hindi ko sinusunod. Tapos ngayon, tinamaan ng magaling, may kaklase ako, abogado, sa akin pa nangungutang ngayon. Ay, hindi ko talaga pinapautang. Ba't ko sila papautangin? Nire-record ko sila, ayaw nyo sumali. Tapos ngayon, uutang kayo sa akin. Paano kayo papautangin ng pera ng pinanggalingan ay yung mga ginagawa ko na hindi mo naman pinaniniwalaan? Ay, hindi bawal. Bawal mangutang. When you win, nothing hurts. Nakalimutan ko na nagbabakasyon ako sa Santorini, may matanda ako nakausap diyan. Sabi ng matanda, "You're from where?" Taga saan daw ako? Sabi ko, "From the Philippines." Sila matanda na, mga 75 years, may mga tungkod na, ika eh. Sabi niya sa akin, you are too young to have this kind of travel. Napakabata mo pa para magkameron ng ganitong travel. From the Philippines, ang layo ng Pilipinas, papunta dito sa Santorini, Greece. You are too young to have this travel. You must be rich in the Philippines. Hindi nila alam. Di ba? Nasa si attorney? Nasa networking. Yung pinagtatawanan. Samantalang yung abogado mga abogado na ayaw mag-networking ngayon. Di ba? Hindi makapagbakasyon. Sub-sub sa trabaho. Maputi na ang buhok, makapal na ang salamin. Samantalang si attorney pabakabakasyon. Ngayon, sino ngayon ang nagtagumpay? Yung mga nangungutya sa'yo, yung mga pinagtatawanan ka, hindi mo na sila kailangan saktan para makaganti. Because the best revenge is being successful in empowered consumerism. Ito mo? Ano ang journey nyo sa empowered consumerism? Simple lang naman ang journey nyo eh. From 10,500 to 199,000 to 864,000 pesos. Yan ang journey mo. Madali ang journey kung straight line. Kaya lang yung journey mo sa empowered consumerism, ang journey mo sa empowered consumerism, paliko-liko. Paliko-liko, hindi yan mabilis. Gusto mo na mabilis? Gusto mo mabilis ng journey mo? Walang pabilisan. Hindi pabilisan. Si attorney, bakit ang bilis mo? Attorney, 2 months ka lang. 2 months ako sa AC. 2 months ako sa AC. For 13 years na ako sa networking. 13 years na ako sa networking. Hindi naging madali ang journey ko dito. Abogado ako, nagpupuyat, di ba? Pinagtatawanan, pero okay lang kasi ako ang nakakita, ako ang magdidesisyon. Marami sa inyo, okay? Marami sa inyo. Mag-ano na ako, mag-share screen na ako. Hindi na ako apply, paki-post na ako, paki-host na ako, apply. Paki-spotlight nga ako. Paki-spotlight nga ako, apply. Spotlight, pin. Paano ba ito? Spotlight. Okay, yan. Okay. Apply sa totoo lang, dito sa empowered consumerism, hindi magiging madali para sa inyo ang pagnenegosyo ng empowered consumerism. Tama, hindi straight line. Dapat meron kang sakripisyo. Hindi ka magtatagumpay sa ganitong klase ng negosyo kung wala kang sakripisyo na gagawin. Ngayon, ang tanong, ano ang sakripisyo mo? Ano ang pwede mong i-give up? Dapat meron kang i-give up. Ano ang give up story mo? Ako, anong give up ko? Dati, nung nagsisimula ako, wala akong oras para sa mga anak ko. Weekend, bumibiyahe ako sa probinsya.
Matagal ako nawawala. Wala akong oras. Yun ang ginigive up ko. Kaunti ng oras ko sa paglo-lawyering kasi kinarir ko ang empowered consumerism kasi nakita ko na maganda talaga ang ganitong klaseng negosyo. Yun ang ginive up ko. Time sa pamilya, time sa profession ko. Yun ang ginive up ko. Pero ngayon, ano ang napanalunan ko nung ginive up ko ang time? Maraming time naman para sa pamilya. Ang tanong, ano ang willing mong i-give up? Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsasakripisyo. Meron kang itataya dyan. It could be discomfort. It could be pupunta ka sa online hub. Mawawala ka sa pamilya. Kung ikaw ay isang OFW, alam naman natin na pagod ka. Pagod ka kasi bakit? Maghapon ka nagtatrabaho, napupuyat ka, kaya lang hindi ka magpapahinga kasi magnenegosyo ka. Ganun talaga. Kailangan mo magsakripisyo kasi yung mga pamilya mo naman ang makikinabang. Hindi pwedeng hindi ka magsasakripisyo kasi hindi ka magtatagumpay kung wala kang isasakripisyo. Ako man, ang dami kong sinakripisyo dito sa ating negosyo. Busy ka, mas busy ako sa iyo kasi abogado ako. At yung asawa ko po ay isang judge. Di ba? Ginagawa ko ito. Ano ang give up story mo? Ano ba ang gusto mo ma-achieve? Nung sinabi ko na gusto ko maging Millionaires Club, sa lalo madaling panahon. Nung sinabi ko na, ano ba ang susunod na awarding? Gold Executive. Paano ma-achieve ang Gold Executive? Dapat magkameron ka raw 39. Dapat magkameron ka ng 10 linya. Ginol ko yon. Ginol ko yon. Kasi gusto ko maging awarding ng Gold Executive. Ayun nga, na-hit ko nga in 2 weeks. Nung sabi, ano ang susunod na awarding? Ang susunod po na awardan ay Millionaires Club. Ano ang requirements ng Millionaires Club? Dapat malaki ang kita mo. Siyempre, dapat kumita ka ng milyon. Ginol ko. O ngayon, ano ba ang gusto mo sa buhay? Ano ba ang gusto mo ma-achieve? Dapat i-goal mo. Tama? Tapos wala nang paano sa upline. Ako naging independent ako. Ang direct upline ko po ay si upline Joseph Lim. Pero hindi na ako nagpapa-mentor. Pag may kailangan na lang ako nakikipag-usap. Dapat makipag-break ka na sa upline mo. Tinamaan ka na magaling. Andiyan palagi nagpapa-mentor ka kay upline. Pa-mentor ka ng pa-mentor. Tanong, ini-implement mo ba? Wala akong problema sa mentorship. Diba? Ang tanong, ang dami kong learnings sa Facebook page ko. Tanong ko, kayo ba ay nakapalo sa Facebook page ko? Tinamaan kayo magaling. Attorney Drew M. Magturo-Capitology. The question, nakapalo ka ba? So anong gagawin mo? Dapat may i-give up ka. Dapat may sakripisyo ka. Sa simula, mahirap, oo. Sa simula, kung ikaw ay family man, you will give up something. Tandaan mo, ang mga taong pinag-aalayan mo ng tagumpay sa negosyo ng empowered consumerism, sila yung mga unang tao na makakatikim ng sakripisyo mo. Ikaw nga OFW, sinakripisyo mo nga yung oras, panahon mo na mawalay sa pamilya. Tama? Pero gawin mo ito kasi bakit ito ang magpapabalik sa iyo sa Pilipinas. Huwag kang papayag na wala kang retirement plan. Marami akong kinausap na OFW. Alam mo sabi nila? Tinatanong ko sila, hanggang kailan po kayo mag-abroad? Hindi sila makasagot. Alam mo ang sagot nila? Hanggang malakas ang katawan. Yun ang panantunan. Yun ang palatandaan na wala silang plano. Wala silang retirement plan. Kung ikaw ay isang OFW, isama mo ito sa retirement plan para 2 years from now, uuwi ka na sa Pilipinas for good. Oo, mahirap. Lahat naman mahirap. Pero ito na ang pinakamadali sa lahat ng mahirap sa labas. Dumadali kasi hindi mo gagawin mag-isa, dumadali kasi may kasama ka. Kasama mo yung nasa hub, kasama mo yung coach mo, kasama mo yung mentor mo, kasama mo buong community, kasama mo nga ako, andito nga tayo, magkasama nga tayo. Hindi, kaya kahit mag-guest ka, mag-pay-in ka, kahit mag-additional account ka, wala naman akong kikitain eh. Bakit hindi tayo magkakagrupo? Pero sa akin, advocacy ko na ang tumulong. Kasi dito, may ma-realize ka man lang sa hinaba-haba ng aking pagsasalita dito, may isang tao lang dyan na ma-realize niya na oo nga, so seryosohin ko na empowered consumerism. Oo nga, may pag-asa pa pala sa buhay. Tama, meron lang isang tao nakikinig ngayon na bukas o mamaya ay hahataw na ng sagad kasi na-inspire ka sa akin. Para sa akin, mission accomplished na ako. Kasi kahit papano, natulungan kita na ma-realize na yung abogado nga na malaki ang kita, yung abogado nga na mataas ang pinag-aralan, hinahataw pa ang empowered consumerism, natutulog pa ng alas 4 na madaling araw kasi humahataw pa. Ako pa kaya na mahirap, dukha at hampas lupa. Ano pa ba ang kadramahan sa buhay ko? Ano pa ba ang lungkot ko? Wala ka ng ibang dahilan. Kung mahirap ka, pantay tayo na gagawin ng empowered consumerism kasi ito nga ay para sa mahirap.
Hindi ito para sa tulad ko. Gusto ko lang magdagdag ng kita. Kaya lang, malaki na ang kinikita ko, dagdag kita sa empowered consumerism. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo ba talaga ang empowered consumerism? O baka naman nadala ka lang ng barkada mo? Dapat hindi lang gusto. Dapat gustong-gusto. Kasi pag gusto mo lang, nagka-problema ka, aayaw ka rin eh. Iba ang galawan kung gustong-gusto. Dapat gustong-gusto mo ang empowered consumerism. Kasi pag gustong-gusto mo, kahit ikaw ay mamroblema, kahit magkameron ka ng problema sa pamilya, gagawin mo pa rin ang empowered consumerism. Tama. Sa journey mo sa empowered consumerism, para ka nakasakay sa barko, maniwala ka sa upline mo, maniwala ka sa coach mo, kasi yung coach mo ang kapitan ng barko. Pag sinabing dito tayo, sunod. At tandaan mo sa paglalayag sa karagatan ng tagumpay, meron ka makasagupan niya na signal number 1, signal number 2, signal number 3, signal number 4, signal number 5. Malakas ang alon, buhawi sa gitna ng dagat. The question is, gustong-gusto mo magtagumpay? Kung gustong-gusto mo magtagumpay, susugod ka kahit na malakas ang bagyo kasi naniniwala ka na kaya niya ng kapitan ng barko ang coach mo. Tama. Tanong, gusto mo ba talagang sumama sa journey ng tagumpay sa empowered consumerism? Kung gusto mo magtagumpay sa empowered consumerism, dapat gustong-gusto mong magtagumpay. Hindi gusto lang. And number 2, subukan mo kaya na ibigay ng todo ang galing mo. Pag sinabi mong, attorney, tinodo ko na. Attorney, binigay ko na ang lahat-lahat. Pag sinabi mong binigay mo ang lahat-lahat, 40% lang yun. Hindi pa yun, may isasagad ka pa. Attorney, binigay ko na lahat, 40% lang yun. Hindi pa 100%. Tama. Tandaan mo, attorney, parang gusto ko nang bumigay, wala naman akong kinikita. Ganun talaga, may inaayos pa sa'yo. Okay lang na hindi ka kumita ng malaki agad. Natural. Kasi wala ka pang alam. Baka hindi ka pa emotionally prepared. Dito ang capital, financial capital. Hindi lang sa nagbayad ka, meron kang emotional capital. Do you have the emotional toughness para mag-handle ng iba't ibang klaseng tao? Baka maaway ka lang, maramdamin ka pa. Tama? Yung technical capital naman, ito naman yung kaalaman sa pagnenegosyo. Kaya mo na bang mag-present? Kaya mo na bang prospect? Kaya mo na bang mag-handle ng maraming tao? Iba't ibang klaseng tao, galing sa squadron, walang kulang sa pinag-aralan, mga professionals, piloto, abogado, doktor, kaya mo na ba maghawak ng ganung tao? Hindi pa. O kulang ka pa sa kaalaman, kulang ka pa sa karanasan. Kaya baka hindi binibigay sa iyo ang tamang tao kasi baka hindi ka pa handang humawak ng tamang tao. So anong gagawin mo? Prepare yourself. Pag-practicean mo yung mga kasama mo sa hub, ikaw ang mag-ano dyan. O sige, kunyari, downline mo yan, tulungan mo, gabayan mo. Di ba? Para pag dumating, para praktisado ka na, para pag dumating ang tamang tao, accept it, ready ka na. Di ba? Tandaan mo, gustuhin mo lang, gustong-gusto. And number 2, dapat subukan mo itodo ang galing mo. Huwag ka nang magtira. Ano ba? Gusto mo ba talaga yumaman? Itodo mo na. Itaya mo na ang pamato. Hindi yung, ito lang ibibigay ko. Para pag kumita ako, doon ko talaga magbibigay ng oras. Hindi. Maraming ganun eh. Bibigyan ko ng konting oras, pero magbibigay ako ng maraming oras pag kumita ako ng malaki. Paano kakikita ng malaki kung hindi ka nagbibigay ng maraming oras? Magbibigay ka muna ng maraming oras para kumita ka ng malaki. Hindi ka kikita ng malaki kung wala kang binibigay na oras. Tinamaan ka ng magaling, huwag kang bungol. Ako nga, ang dami kong binibigay na oras eh. Tama? Gustuhin, sumubok, sagad. And number 3, dapat maniwala ka. Naniniwala ka ba na yayaman ka sa empowered consumerism? Naniniwala ka ba na gaganda ang buhay mo sa empowered consumerism? Kung hindi ka naniniwala, aralin mo ang negosyo para makita mo na maganda ang negosyo. Kung hindi ka naniniwala na yayaman ka sa empowered consumerism at ayaw mo pa rin mag-aral, huminto ka na, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Tandaan mo, maraming gustong sumali sa empowered consumerism pero wala lang silang pansali. Pero ikaw na nakasali, huwag ka nang maglaro sa empowered consumerism. Kung maglalaro ka, mag-PE uniform ka, tinamaan ka na magaling, maglalaro-laro ka lang. Pag yaman ang pinag-uusapan, lalaruin mo. Ako nga, abogado nga ako pero hindi ko nilalaro.
Mabilisan ako dito, mainipin ako. I am positively impatient. Nung nakita ko na magandang negosyo na empowered consumer self, talagang sinagad ko, niratsada ko. Oo, nagbablock din ako. Oo, nare-reject ako. Oo, pinapangakuan din ako ng pay, pero kinabukasan sin mode na pareho. Na-i-experience mo, na-i-experience ko rin. Pero abogado ako. Kung meron taong may pride, dapat ako yun. Pero bakit ako hindi nakapin? Bakit ako nang ganun? Kasi bakit? Naniniwala ako. Huwag mong i-judge yung pagtatanim mo ngayon na magkameron ng bunga. Nagtanim ka ngayon, gusto mo ngayon ang bunga. Nagtanim ka ngayon, gusto mo ay ang bunga ay bukas, next week. Magtatanim ka kasi alam mo after 5 years, meron kang kukunin bunga. Tinamaan ka na magaling. Yes. Di ba? Nakita mo? Gagawin mo ito. Ikaw naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, hep hep hooray muna tayo. Hep hep hooray. Tinamaan ka naman. Hep hep hooray. Ako malamya, tinamaan ka naman. Hindi ka yayaman. At tandaan mo, ang yumayaman dito ay yung mga buong loob. At tandaan mo, ang yumayaman dito ay matatapang. Ang yumayaman dito ay yung talagang buong-buo na ako ang yayaman. Meron lang. Hindi man magsiyaman ang lahat. Basta kasama ko sa yayaman. Basta gagawin ko yan. Tama? Uy! Tinamaan kayo ng magaling dyan. Record kayo na record. Pagkatapos yung record, anong gagawin nyo? Wala lang. Part ng record nyo. Hindi nyo babalikan. You implement the lessons. I-implement mo yung lesson dito. Di ba? Marami kayo. Attend ng training. Santa Bakbak ang attend ng training. But the question is yung implementation, yung application. Simple, basic. Mag-present ka. Maghanap ka na mapipresentan. Dapat 5 close deals per day. Meron ka ba? Hindi. Ilan na ang nakausap mo? 9 o'clock na. Ilan na ang nakausap mo? Ilan ang presentation na ginawa mo? Daming cheche-boreche. Ilan? Di ba? Ganun lang para malaman Para malaman ko na ginagawa mo yung negosyo, ilan ang presentations mo. That's it. Di ba? Lumilipas ang araw, linggo, buwan. Pag hindi mo gidalingan yung prospect mo, prospectin ng attorney at ako magko-close down din dyan. Bagalan mo pa, tinamaan ka na magaling. Bagalan mo pa, tinamaan ka na magaling. Yung kapatid mo na hindi mo ma-recruit, yung pinsan mo na hindi ma-recruit, pag dumaan niya sa akin, recruitin ko yan. In other words, huwag ka nang magtira at recruitin mo na lahat. Kasi bakit? Ang ganda-ganda ng negosyo Di ba? Ituturo mo. Nakapagpasali ka o may qualifiers ka, ipalike mo, i-follow mo yung page ko. Nandun ang mga learnings, andun ang mga trainings ko, nandun, wala akong tinatago. Yung tinitraining ko sa team ko, tinitraining ko sa page ko para malaman kasi mahal ko ang industry. Ito yung industry na nagbigay sa akin para ma-discover ko yung gifts ko. Ito yung industry na nagbigay sa akin para ma-discover ko yung aking talent, yung aking skills na pwede, I can make a difference in someone's life. But how? By like talking like this, by sharing my experiences. Mahal ko ang industry kasi malaki na ang binigay sa akin. Mag-isa lang po akong anak. Lahat ng love, lahat ng care, lahat ng material things, nakukuha ko. Pero doon nung dumating sa akin ng empowered consumerism, dito ko na-realize na tapos na ako sa gusto ko sa buhay. Dito ko na-realize na ito na yung tamang pagkakataon para tulungan naman ang ibang tao para makuha nila ang gusto nila sa buhay. Tama? Nung bata pa ako, akala ko ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo, maging abogado. Mali po pala ako. Ang pinakamagandang trabaho po pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Kung kasama ka sa empowered consumerism, ipinagmamalaki ko na magkakasama tayo sa pinakamagandang trabaho. Yun ay ang trabaho na kayang baguhin ang buhay ng ibang tao. Thank you and good morning sa inyo lahat. Power! Hep, hep! Hooray! Diyos ko dahil. Back to you, host! Ay... Okay na po ako, sharing. Nandiyan pa ba kayo? Tinamaan kayo na magaling? Uy! Nandiyan pa ba? Okay, back to you, the host. Meron pa po bang may tanong or what? Nasaan na ba yung host natin dito? Hello? Hello, hello? Yes? Hello? So, ayan, attorney. Yes, I'm done already. May question ba or what? Yes, may mga questions sila. So, maraming thank you sa pag-share mo na. Maraming thank you. Okay. 3 questions applied. Goy, anong question? So, yung may mga questions, mag-message lang po tayo. Type. Yan ang So, ako muna mag-question kasi wala pa sila. Okay yes, lang okay. po ba?
Okay. So may na-encounter kasi kami na client sa Sweden naman siya na hiningian kami ng permit or license to operate international accredited by POAE or Philippine Embassy. Hindi naman kasi required apply ng Philippine Embassy at saka ito yung tinamaan kayo na magaling. Hindi naman tayo kailangan ng kasi meron naman tayong permit ang opisina, ang AIM Global ay may permit to operate. Okay? So hindi na tayo kailangan individually may permit because we are a distributor of Alliance in Motion Global. Okay? Pag may mga permit, pag pinakitaan ko ba kayo ng permit, kayo ba ay sasali? Baka sabihin nyo, kahit pakitaan mo ko permit, hindi rin ako sasali. Hindi, wag mo na pang i-glorify. Wag mo nang sagutin yung mga tanong kasi tilingin ko, hindi naman talaga sasali. Di ba, Upline? Yeah. Ganun lang daw yung hiningi nila, sasali daw sila. So, ayan. Sa mga may questions po, Mrs. Type na lang po tayo. Wala pa kayo, hindi pa ba kayo nagtatype ng question? Okay, wala question? Wala pa, sir. So, sa mga may questions po. Ay, wala. Tinamaan yata sila, attorney, sa mga sinasabi mo, kaya napipi na. Okay. So, wala na apply? Galing, sobrang galing mo daw. Ay, tinamaan kayo ng magaling. Kayo ang magaling kasi nakita nyo na mas maagang empowered consumerism. Ako extra lang dito. Tutulungan ko lang kayo. Di ba? Attorney, ba't ang gwapo mo? Tamihira kayo. Pagsabi nga kayo ng hindi ko pa alam. Sas! Alam ko na yan. Matagal na yan. Ano, may tanong pa? Wala. Wala na kayong tanong. Mga tinamaan kayo ng magaling. Ano ang tanong nyo? Wala na kayong tanong? Oh, wala na. Ay guys, tayo kasi minsan lang natin mahagilap yung thankful po tayo kasi binigyan tayo ng time. Ayan. Ito na po from Coach Charles. Attorney, ito po yung tanong niya. Paano niyo po na-manage yung oras niyo sa pag-online which is lawyer po kayo? Oh, yes, paano ko na-manage? Kasi nakita ko na maganda yung negosyo. Pag hindi mo nakikita na maganda ang negosyo, hindi ka magbibigay ng oras. Paano ko mina-manage? Ini-schedule ko. Meron akong things to do every day. Sa things to do ko every day for 16 hours or 18 hours, ilan dyan ang lawyering at ilan dyan ang empowered consumerism. It's a matter of managing the activities. So, dahil importante ang empowered consumerism, I will see to it na may time ako sa empowered consumerism. Kaya yung mga taong nagsasalita na busy ako, pag sinabi ng prospect mo na busy ako, hindi niya nakita ang value ng empowered consumerism, kaya ayaw niyang bigyan ng time. Sabi ni Coach Roniel Pedarios, ano masasabi mo sa mga walang gana kasi wala pang income na nakikita? Natural, kailangan mo mauuna muna ang gana bago ang income. Ano ang magkaka-income ka muna bago gana? Sino ba ang kumita dito ng malaki na wala munang gana? Malaki ang kita mo? Yes, mga 100,000. Wala akong gana. Walang ganon. Dapat power ka muna, nanggigigil ka muna. At pag nakita ng prospect mo na nanggigigil ka, doon sila magpipiin at doon lalaki ang kita mo. Huwag bungol, tinamaan na magaling. Okay? Natural. Thanks po sa ako na ba magbabasa dito? Ikaw na magbasa. Hoy, Rosme, Rado. Ano masasabi mo sa ato? Thanks po tayo. Paano po hindi mawala ang momentum ng gigil ng leaders or members? Mahirap talaga ang pag-maintain ang momentum or gigil ng leaders. Kaya lang tinamaan na magaling pag leader yan, dapat yan ay dire-diretso ang momentum. Huwag kasi kayong magtatawag ng mga leader na hindi pa talaga leader. Tinamaan na magaling. Pag leader yan, hindi mo na kailangan i-motivate, hindi mo na kailangan turuan ng momentum. Yan distributor na yan, hindi pa yan leader. Kasi ang leader ay self-motivated. Hindi mo kailangan ng external motivation. And ang leader, ang motivation is from within. Gusto niyang kumita. Pag ganyan, hindi pa leader yan. Paano mo na mamimaintain ang momentum ng isang distributor? Events, activities, daily monitoring, supervision. Hep. Hooray! Ganyan. Power. Next. Paano niyo pa nagagawa yung pag-handle ng leaders international na gustong matuto? Nasaan yan? Paano? Nasaan yan? Paano?
Ang leader na gusto matuto. Ayan na naman tayo. Leader na gustong matuto. Pag hindi ko talaga tinatawag na leader, huwag nyo nga abuse yung word na leader. Pag leader na gustong matuto, ang leader hindi leader pa. Ha? Ang dami pa. Kung gusto mo matuto ang isang leader, hindi ko alam kung anong sistema niyo, paano kayo nagte-training. Pero pandagdag sa training ninyo, sa kaalaman ninyo, i-follow nila yung page ko kasi andun naman yung mga trainings ko. Kayo ba tinamaan kayo ng magagaling? Kayo ba ay naka-follow sa page ko? Yun ang bayad nyo. Mag-follow kayo sa page ko. Attorney Drew M. Magturo Das Capitology. Okay? Ako, attorney. Naka-follow na ako sa'yo. Mahina hindi kita mapakinggan. Naka-follow na po ako sa'yo. O tayo, bakit mo pinasok ang empowered consumerism? Tanong. Kasi maganda ang empowered consumerism. Simple lang. Kasi hindi ako papayag na maraming yayaman sa empowered consumerism na hindi tapos. Gusto ko yumaman din. Mayamang-mayaman. Bakit ko pinasok empowered consumerism? Kasi maganda. Ngayon, pumasok ka sa empowered consumerism. Nakita mo ba na maganda talaga empowered consumerism? O nagaganda-gandahan ka lang? Baka naman crush mo lang empowered consumerism. Dapat ma-in-love ka sa empowered consumerism. Kasi pag crush mo lang, tama, nagka-problema ka, mawawala din ang crush. Dapat in-love ka. Pag in-love ka, kahit na pumangit yan, pag in-love ka, kahit tumaba yung babae na yan, in-love ka kahit na anong itsura. Ganyan sa empowered consumerism. Mapagod ka, tinamaan ka na magaling, masawi, matanggal, mablock ka ng prospect mo. In-love ka kasi. Ano ba? Power ako ngayon. Paano po yung ma-advise nyo sa mga OFW na nagdadalawang isip pa na mag-join dito sa Empowered Consumers? Nagdadalawang mag-isip? Simplihan na naman yan. Bakit kailangan ng OFW na magnegosyo ng Empowered Consumerism? Kasi sa sweldo nila, kulang pa. Resibo na lang ang naiipon eh. Tama, mali. Tanongin mo, gusto mo bang magdagdag ng kita? Kung kontento ka na paikot-ikot na lang ang buhay ng isang OFW at kontento ka na resibo na lang ang naiipon mo, it's okay. Ang empowered consumerism ay para sa mga OFW na gustong kumita ng extra. Ang empowered consumerism ay para sa mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas for good dahil sa negosyo. Kasi nami-miss na nila yung pamilya nila. Ito yung OFW na magkameron ng negosyo para hindi na forever nasa abroad. Kasi alam naman natin ng OFW, hindi forever malakas ang katawan. Hep, hep. Hooray! Ito pa, attorney, magbigay po kayo ng tips para sa mga onliner na bakit kailangan sila magsipag sa opportunity na meron sila ngayon. Alam mo kung bakit kailangan kayo magsipag? Kasi hindi kayo magtatagumpay, hindi kayo kikita na malaki kung tamad kayo. Sige. Kala nyo makakachamba kayo? Kala nyo kikita kayo na malaki nang tamad kayo? Maraming ang tao dito masipag, hindi pa kumikita eh. Pero dapat sipag na sipag. Ano ang dahilan bakit kailangan mo magsipag? Kasi malaki ang kita. Bakit hindi ka magsisipag? Onliner ka, hindi ka magsisipag. Saan ka magsisipag? Maghahanap ka ng trabaho? Sa employment ka magsisipag? Sa employment ka magsisipag sa 15,000 pesos per month? Magsisipag ka sa 15,000 pesos per month, pero sa 864,000 pesos per month, hindi ka magsisipag? Ay, bungol ka. Tinamaan ka na magaling. Disqualified ang bungol sa empowered consumerism. Kaya nga may mga training ako kasi may anti-bungol ito aking training. www.antibungol.com. Ano pa? Wala na. So, may mga questions. Ano po yung masasabi niyo sa attitude ng mga onliner? Ay, ano bang attitude ng mga onliner na yan? Hindi ko naman alam kung ano attitude na yan. Uma-attitude ba? Ano po ang ma-advise nyo sa mga stable na daw, attorney, pero nagtatrabaho? Anong stable? Anong stable? Yung sabihin na, attorney, na kontenta na sila kung anong meron sila, pero still nagtatrabaho pa din. Kung kontento, hindi pilitin mga hindi kontento sa buhay. Ang hinahanap natin ay yung hungry. Yung hinahanap natin ay gustong magtagumpay pa sa buhay. Kung kontento nila sa buhay nila, hindi para sa ito, para sa kanila ito. Bakit ba pinipilit nyo ang mga ayaw? Pa ako may kausap, ayaw magnegosyo. It's okay, ayaw eh. Hinahanap ko yung tao, hinahanap din ako. Remember, maghanap ka ng tao na hinahanap ka rin. Para makita mo yung taong naghahanap sa'yo, kailangan na extra effort. Hindi yung patulog-tulog, tinamaan na magaling. Hindi yung pa-ML-ML. Tandaan nyo. Hep, hep. Hooray! Wala talaga. Okay? Ano ba? Yung masasabi nyo sa mga OFW na hindi pa po naka-multiple account?
Hindi pa nakakapag? Multiple account po. Yung Actually, pag pinag-multiple accounts ka, pinapakita sa'yo ang sikreto kung paano pwedeng kumita ng malaki agad. Kasi pag isang account ka lang, o di ba? Ang gagawin mo, magti-training, magre-refer, mag-i-invite. Pag multiple accounts ka, magti-training, magre-refer, mag-i-invite. Pareho lang ang ginagawa ng isang account sa multiple accounts. Pero pagdating sa kitaan, mas malaki kinikita ng multiple accounts. Ginagawa ng paraan yan. Pwede mag-advance sa amo, pwede mangutang para ma-finish ang multiple accounts. Kasi kung ako ang susundin talaga, naku, maniwala kayo, pag multiple accounts po kayo. Okay? Yes po. So, ito naman po, attorney, paano nyo po napapajoin yung mga taong gustong mag-join pero ayaw ng asawa or jowa? Pag ayaw, itanong mo kung sino nasusunod sa bahay, lalaki o babae. Diba? Sino ba nasusunod sa bahay, lalaki o babae? Diba? Presentahan mo yung lalaki. Manunod sa jowa, wala kang paninindigan, tinamaan ka na magaling. Hindi lahat ng desisyon sa buhay ay pinapaalam sa asawa o sa jowa, lalo na yung jowa, yung tinamaan ng jowa na yan, maghihiwalay din kayo. Tinamaan kayo na magaling. Binibigyan nyo na importansya yung jowa-jowa. Maniwala kayo, kung jowa mo ay lalaki, tinamaan ka na magaling. Pwede mo sumali? Ako, Diyos ko, diba? Di pa nga asawa, nasusunod agad yung kapartner, pambihira. Basta maganda itong ginagawa mo para sa pamilya mo, gawin mo ito. Kasi hodang ayaw ng jowa pa lang, ang desisyon, arte ng mga tinamaan ng magaling. Baka naman pahihirap pa yung mga jowa na yan, sila pa masusunod. Paano ka papayagan ng jowa mo? Hindi nakita ng jowa mo yung negosyo, yung ganda ng negosyo. Ikaw ang nakakita, ikaw ang magdesisyon, tinamaan ka na magaling. Malakas ba boses ko? Malakas daw boses ko. Power ako eh. Yung kapitbahay namin, pupunta na sa barangay, irereklamo na raw ako eh. Sobrang power ko ngayon eh. Di bang harap-harap na lang kami sa barangay. Wala lang tanong ha? Okay na ba tayo? Hoy! Okay na.